basahin po natin. 1, 2, 3, go! Doon po sa inyong pagsasalita, kailangan, sabi dito sa Tagalog, ay hindi natitinag na mananampalataya. Sa Tagalog po. 1, 2, 3, go! Meron pa po bang mas malakas dyan? Oo, nag-mensahe si Pastor Gub noong last Sunday. Pinapakinggan ko po siya. Sabi ko, o sa tao magkapatid yung mensahe ko. So, bale, ang katotohanan, ako po yung pinagkumentos na hindi ako nagkakaroon ako po yung mensahe na. Kung sa sasakyan ko, dapat may reserve pag-gulong. Kahit hindi po ako nag-schedule na mag-mensahe, eh nakahanda ko palagi. At yun po, inilagay na naman yun sa atin, halos mag-3 weeks na. Kaya sabi ko, paano mag-hawig yung mensahe ng ating Panginoon. So, ulitin natin. 1, 2, 3, go sa Tagalog! Hallelujah! Tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang sa buhay na salita ng ating Panginoon na matatagpuan sa Salmo, Kapitulo 1, talata 1 hanggang 3. In the book of Psalms, chapter 1, verses 1 to 3. Ganito po ang sinasabi, basahin po natin lahat sa Tagalog. Sabayan niyo po ako. Mapalad pagpalain ng Panginoon kung pagkamasa ng kanyang buhay na salita ko na tinagay. Hallelujah, we worship you, Lord. We acknowledge your mighty presence, O God. Salamat sa buhay mong salita na mapalad ang taong hindi namumuhay, Panginoon, ayon sa payo ng hindi mananampalataya. Lord, dalangin po namin ang salita mo ay naging buhay sa umagang ito. Ang hindi natitinag na pananampalataya. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga bagay na kung saan kami nagkulang sa iyo. Pakalinisin niyo po kami ng inyong banal na dugo na nabusakos ng Kalbaryo. At hayaan niyo po ang kabanalan mo at ang banal na pagkatakot na mag-aari po sa bawat isa sa amin. At in the name of Jesus, I declare, Lord, na lugar na ito'y balutan ng inyong banal na dugo na nabusakos ng Kalbaryo. At magsugo po kayo ng mga laksalak sa mga inis, Panginoon, at ang inyong pong banal na dugo mag-ingat sa bawat isa sa amin. Salamat sa tagumpay. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa mga dakilang bagay na gawin niyo po sa aming kaligtasan. Ito po ang aming panalay pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Lahat ay magsabi na. Amen. Hinilin ko po sa runay ko. Yung po runay ko ay forward po kayo. Meron po tatlong runay po. Sige po, hintay po kayo. Yung runay ko po kayo at mag-forward po dito sa yan. Mga nag-release sa runay. Sige po. Salamat sa Lord. Kaya hindi tayo sisisikan sa likod. Ang pagpapalan ng Panginoon ay malaging Diyos sa atin. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Makinig ko kayo mabuti sa mensahe. Dahil ito ko inihanda ng Panginoon para sa iyo, para sa atin. Ang hindi natitinag na pananampalataya
Maaaring ito'y hamon ng relasyon. Maaaring ito'y hamon ng tukso. Araw-araw maharap tayo sa matinding tukso. Maaaring ito'y hamon sa membro ng pamilya. Magkaroon ka ng pamilya, isang pagpapala, subalit hindi po pero ang sitwasyon mo hamon na inaharap mo, harapin mo sa iyong pamilya. Sabi nga ni Pastor Bob, halimbawa yung ako mo, inutusan mo, anak mo maliit, bumili ng tabak, mantika. Lumipas na oras, wala pa. Nagutom ka na, kaya hindi mo na ikinisa, sige sinagsagan yung niluto mo na. Nakakain ka na, nakaligpit ka na bago dumating si tabak. So, talaga magkasaan yung pagtitiis mo o pasensya mo sa buhay mo. Kaya nga po palagi kapag ito po ang tema, ay palagi po tinatanong, pakitaas ang kamay na walang problema. Maaaring walang magtaas ng kamay na kahit bata, kahit kabataan. Lahat tayo ay umahamon, umaharap sa matitinding hamon. Nabagit ko po nung nakarating po pagtitipon. Kung ang membro po ay signal number 5 at inyong hamon, bagyo, maaaring ang pastor po ay mas mataas. Maaaring signal number 7 po. Hindi po biro-biro yung kinakaharap mong hamon. Umaharap ka sa matitinding hamon na kung minsan hindi mo na alam at meron pa kayong napapansin kung kailan may hamon sa buhay mo lalong sabay-sabay yung mga matitinding sitwasyon ng buhay. Ang sabi nga dito ay, you were shaken to make you unshakable. Ikaw ay maaaring na hamon. Nalulugod ka sa matitinding hamon upang malaman kung ikaw ay manatiling matatag sa iyong buhay mananampalataya. Ang sabi ko dito malalaman kung ano ang pagkakristyano mo. Dito malalaman kung gaano ka katatag. Dito malalaman yung pag-uugali mo sa panahon na ikaw ay nakakaranas at humaharap sa mga matitinding mga hamon, pagsubok ng buhay mo. Ang sabi dito, you will reveal your character, yung pag-uugali natin, the way you take and the way you talk. Kung dumaranas ka ng matinding problema, paano ka mag-isip? Paano ka magsalita? Tignan church, ang bansang Israel. Alam natin ang bayan ng Diyos ay nalipit sa Ehipto sa loob ng ilan? 400 years. At dumating po yung panahon na tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ng Egypt, ano yan, ay tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Sa madaling salita, ang bayan ng Diyos ay nalipin, ginawang nalipin. At ang sabi ni God kay Moises, ilabas mo na ang aking bayan, going to the land of promise, dali mo na sila doon. At nagpapaalam si Moises, sabi ni Parang, supa ka, akin. Di ngayon po, talaga nagmamatigas po si Hari Paraon. Ayaw niyang bayaran ang bansang Israel, ang bayan ng Diyos, na palayain, pabalik sa lupang pangako. Alam natin ang Biblia, ang Diyos ay nagpadala ng ilang salo. Ilang salo po ang pinadala sa Ehipto. Una, hanggang siyam na salo. Pag okay na ang lahat, patuloy naman nagmamatigas si Paraon. Akin bayaran ko yung hindi. Ngunit pang 10 salo, hindi niya lang pinayagan ang bansang Israel. Hindi niya lang sila kundi talagang pinalaya sila, pinaparaan ko yung pang 10 salo. Na hindi niya lamang pinayagan, kundi pinalaya sa kanyang pinapara pa niya. Ano po yung pang 10 salo? Na namatay at lahat ng panganay mula sa anak ni Paraon hanggang sa lahat ng pamilya, bawat panganay na lalaki o anak
mandirigma. Matatapang na mandirigma sa buong bayan ng Ehipto upang habulin ang mga Israelita. So, narinig po ng mga bayan ng Diyos ang nagundong na mga kabayo ni Panginoon. Ano po nangyari? Kapag binasa po natin ito sa Exodo, ano po nangyari? Grabe po yung pagbabalik ng bayan ng Diyos. Ang sabi nila, Moises, Moises, Moises! Sabi nila, kaya mo ba kami dinala dito sa ilang? Pero walang pagbibigyan sa Ehipto. Talagang grabe yung panginginig ng takot nila. Moises, 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 iwatan na! Nandiyan na yung mga Egyptian na habang sa atin. Ganito po yung pangyari sa inyo sa Biblia ninyo. Ang kaharap ng bayang Israel ay ano po ang kaharap nila? Red Sea. Bakit hindi natin ito Red Sea? Mulang dagat ang kaharap nila. Dapat talaga dagat. Dito sa tagiliran, anong yung nasa tagiliran ng bayang Israel? Bangin! Hindi sila pwedeng magpapit ko na talaga mawala sila sa bangin. Ano ang nasa likod nila? Ano po nasa likod ng mga Israelita? Yung dagundong na mga kabayo na humahabol sa kanila. Sabi niya, Moises, Moises, liwatan na sa Egypto. Liwatan na na. Ang apoy mapuntahan natin. Bangin, dagat, saan tayo magpunta? Tanong. Sa kabila, grabe po ang pagpapalit ng Israelita, bayan ng Diyos. Bakit si Moises ay nanatiling kampante? Sa kabila ng matinding hamon, hindi ito kwento, kundi ito totoong nangyari. Talagang grabe po ang panginginig. Minsan sa buhay natin, kapag nandiyan na yung pagsubok, ay kailangan or tagakulan na pag tumingin ka sa harapan, problema. Tumingin ka sa tagiliran, mas grabe problema. Diyan mo, grabe problema. Sa likod, ikot problema. Kailangan. Bakit? 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 Si Moises ay nanatiling kalmanin para siya yung si Jesus Christ. Habang nabangkit ko nito, habang ang mga alagad ay nagpapanik, Lord, pagka. Bakit si Jesus ay natutulong? Dinila na, dinisin nila si Jesus. Bakit si Moises? Sa kabila ng grabe ang pagsubok, sa kabila ng matinding hamon. Bakit ang sabi ni Moises, saan matatagpan niya sa Exodus? Binabanggit ko po yun. Do not be afraid. The Lord will fight for you. Huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ang makikipaglaban sa inyo. At sa ibang bahagi ng Biblia, because the battle is not yours, battle mine, says the Lord of hosts. Sabi ni God, huwag kayong matakot sapagkat ang makikipagpaka ay hindi sa inyo kundi sa akin. Bakit? Si Moises sa kabila na nanginginig na sa takot ng mga salita, watala, ikawan tayo, inagsunakan tayo, saan tayo pupunta? Bakit sa kabila ng panginginig ng buong bayan ng Diyos, si Moises ay nanatiling kalmado? Ano ba si Tito? Ano po nangyari? Sa harapan ay dagat. Red Sea. Pagkiliran, ano po? Sabihin niyo po, ano na sa pagkiliran ng mga pagkito po? Nagkamusta po ba kayo? Ano po na sa pagkiliran? Ano po sa pagkiliran ulit? Sa likod. Ano po na sa likod? Wala na silang mapupunta.
ating kalaban. Nakalimutan ng bansang Israel. May Diyos na makapangyarihan sa mga. Bago may dadako sa tatlong halimbawa at tututo. Nalala ko pa kung kaunahan mo ng mission. Ano po? 3 months po nag-ano ko sa dapat ng mission. Sa mga pastor ng mission. Kung yung may nalaalala ng mission kami kaunahan ko mission sa Palawan. Wala kami duro. Sa madaling salita, nasuko ko yung pananampalataya ng mga kasama ng mga missionary sa nalunod po kami sa kalakihan ng karagatan na wala naman makita ko. Sabi ko ako sa iyo, at marunong ka lumawoy, wala kang pinipagibang mo sa kita ng dagat. Dahil ang alon, lagi namin ang alon, marunong ka lumawoy, nakakay wala. At ang tubig doon sa kalakihan ng karagatan, parang yelo na. At nabanggit ko po sa inyo na sa Pastoral Glow, ay nawala ng minuto. Alam ko natin kapag nalunod ka sa dagat, minuto lang, minuto na siya sa ilalim. Wala na pagkasin kung wala ng Diyos. At talagang hindi ko na masabi lahat. Sabi ko, Lord, ayaw ko kung mag-uwi ng bangkay. Lord, buhayin ko siya. Sa madaling salita ko, ilang minuto bago nakita, ay talagang wala ng buhay ulit. Sa Diyos po ay mayroong pag-asa. Amen! At akala ng tao ay takutin ko para tayong bibigyan na ito lagi. Dahil isa na kasama ng yung lalaki. Takutin ko ito ngayon para bibigyan ito na ito. Pero alam mo yung mangyayari? Yung mga kasama ko kapag missionary sa Amen, pumunta ng iba't ibang bansa. Ako lang yata na iwan nila, nagpuntahan sila kung sa mga nakikatakot na lugar. Hindi ka talaga maiinig na pananampalataya. Sa umaga nito, tingnan po natin. Halimbawa, 3 types of test days. Meron po 3 uri na umaharap sa ating ikaw. Dito sa 3 halimbawa na ito, saan ka dito? Dahil kasi ang pagiging Kristiyano hindi lang magsikawan, hindi lang pataasan ng lungso. Ulit-ulit pa po sinasabi, bagaman mga sagrado ang bagay na ito, kung hindi lang po yung pagsigaw-sigaw. Hindi lang yung sukatan ng pagiging Kristiyano. Nasaan ka dito sa 3? Meron po dito, kung halimbawa sa kamin ay fragile. Ibig sabihin, marupok. Kung sa gamit, baso, madaling mabasag. Ito ba yung ori ng Kristiyano? Kapag dumaan sa pagsubok, ako nagabay sa mga Lord again, sa Lord again, ano po na problema? Akin na yun, ang Lord again, nakagalit ako ng problema. Ito yung ori ng Kristiyano. Kapag dumaranas na matinding pagsubok, ay kaagad na namina. Bakit ako mag-pray pa? Ako nagabay sa mag-pray. Bakit ako magdadalagin pa? Bakit ako mag-offering pa? Bakit ako magsigaw-sigaw pa ng praise and worship dyan? Eh, grabe yung pagsubok na tinataanan ko. Ikaw ba ay isang ori ng Kristiyano na halimbawa na marupok? Nagamit. Meron po mabasakit na tawagan. Mababasag na agad. Aminin po dahil ang demonyo ay ginagawa niyang paraan ito. Hinayaan, minsan napapahintulutan na dumaraan ka sa matinding pagsubok. Bakit? Mamahalin mo na ba ang Diyos sa panahon ng tagumpay?
Ibig sabihin ay means the ability to recover. May abilidad naman makarecover sa matinding hamon, pasangkos, dalakay, may pasangkos kaya. Iba-iba lang ang cross na tinapasan mo, mali sa pamilya mo, sa anak mo, apo mo, trabaho mo, financial, etc. Pasang-pasang tayo cross. Ito yung ori ng Kristiyano number 2. Alin ka dito? Ikaw ba yung number 1 o number 2? Meron ka kaya ng malampasan ng pagsubok. Kaya lang. Meron kaya lang. Tekno. Meron subalit. Ano ang subalit sa pagkasinan? May dapat mo pambala, utong kami pagkasinan ko. Ito yung Kristiyano. May abilidad na malampasan ang lahat ng problema. Subalit, pambala, walang natutunan. Hindi natututo. Alam niyo po kung minsan, madalas, pinapahintulutan naman yung mga pagsubok na maranasan mo dahil may gusto ang Diyos na baguhin sa buhay mo. Paniwala ko dyan. May gusto ang Diyos na baguhin sa buhay mo. Sa pag-ugali mo. Yung ang ako'y Diyos ay ako. Pag-itabi ko dyan. Pagkaman ang isasabing mo sa akin, may mahalin mo ang katawan, hindi na kanusok ka naman. Hindi ko dapat pinanusok na katawan. So, ito yung ori ng Kristiyano ang bumaraan na sa matinding pagsubok. Pero pagkatapos ng pagsubok, ala, sige na naman. Ayaw na naman mag-pray. Wala nang Bible reading. Wala nang pagulay-gulay sa salita ng Diyos. Kung aatin, kung gusto, kung hindi, ayaw. Nalagpasan na ang pagsubok. Ulit mo lang na bago. Mga pinamahal na susundan po ba ninyo ako? Kung nasusundan ninyo, minsan na kayo magsabi kayo malakas na amen! Ito yung Kristiyano na nalagpasan na ang pagsubok. Ulit mo lang na bago. Ayaw mo Panginoon yun. Bawat hamon ay dapat natuto ka. Magpakumbaba, maging totoo, magpatawad sa sarili, sa kapwa. Number 3. Ikaw ba yung ori ng Kristiyano? Kapalan mo, ikaw ay ganito. Anti-fragile, sabi dito. Ang ibig sabihin, yung hindi nababasa. Hindi nababasa. Signal number 5 man yan, hindi natutumba. Signal number 4 man ang problema, pagsubok mo, growing and becoming stronger. Despite others. Sa kabila ng matitinding pagsubok, hamon, ay nananatiling matatag. Ano po sa kabila ng mga problema? Kasing tatag ng kabundukan, di nag-iiba. Nabibless yung mga tao sa'yo, at higit nabibless ang Diyos sa'yo. Sasabihin ng Panginoon yung mga
nababawasan ang pag-asa, Panginoon, natitinan yung pananampalataya. Walang nais niyo po kami katulad ng pangatlo na hindi nababasa, Panginoon. Yes, Lord. Nais ko po mag-usap sa inyo sa tatlong katotohanan. Balik tayo sa ating morning text. Alam niyo po, Salmo ay maganda. Chapter 1, verses 1 to 3. Nais ko po mag-usap sa inyo sa tatlong katotohanan. Paano manatili, hindi matitinaw ang pananampalataya? Paano? Paano ipangasinan? Paano? Paano? Yeah. Mansya. Kapag ko talaga yung pangasinan. Paano tayo magkaroon ng hindi natitinan na pananampalataya? Yan po ang ating pagkulimulayan sa Psalms chapter 1 verses 1 to 3. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matitinan. Tumingin ka sa kanya, huwag kang matitinan. Huwag kang manunupay-pay. Kasama mo ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Number 1, sa Psalms chapter 1 verses 1 to 3. Number 1, na katotohanan para hindi matinan ang pananampalataya. Darating ang Panginoon sa Iglesia Kanan. Iglesia hindi natitinan, hindi nagigiba. Number 1, be rooted in God's Word. Ang isa sa sikrito, katotohanan, saan ka man pumunta, anumang estado ng paglilingkod, na hindi matitinan yung pananampalataya. Number 1, be rooted in God's Word. Mag-ugat sa salita ng Diyos. Mag-ugat. Ano ba yung mag-ugat? Sa Pangasinan? Man? Wala? Wala? Mag-ugat. Salamat po. Mag-ugat sa salita ng Diyos. Kung punong kahoy ay lalong lalalim yung ugat. Dahil kahit malakas ang hangin, pag malalim ang ugat, hindi po matutumba. Number 1, sa Tagalog, bagitin natin ang unang sikrito. 1, 2, 3, go! Yung po, pamagat muna, bakit talata? Pumunta na pala kayo sa talata. Number 1 na, katotohanan ng sikrito sa Tagalog. 1, 2, 3, go! Meron pa po ba mas malakas dyan?
kulay-kulayan niya ang salita ng Panginoon. Sabi ko ako sa inyo, palagi ako umiiyak sa presence ng Panginoon kapag ako ay nababasa ng Bible. Meron pa po Bible na Psalms lang, o Psalms. Nabasa ko po yung araw-araw. Psalms 91, araw-araw po kung tinitignan ang salita ng Panginoon. Ang sarap. Katulad ng ulong ito sa ating bibig. Napakasarap. Maraming Kristiyano kapag may pagsuko, maganda na ulit tumba na. Dahil paano ito eh? Physically, malakas ka. Spiritually speaking, ay malnourished, walang tibay ng salita ng Panginoon. Parang pagkawin lang po yan katulad ng salmo. Paggawa ng bahay, gusto mo, dalawang palapag, tatlong palapag, ngunit ang pundasyon ay pangbungaro, ay delikado po yun. Walang yung engineer na gagawa namin doon na, ati gawin mo may tatlong palapag, bago yung ano mo, yung pundasyon niya ay napakababa, hindi mo. Kung gusto mo tatlong palapag, malalim yung mga pundasyon mo, tatlong palapag din po. Masusundan mo ka rin yung ako mga naman. Nakikita talaga ang tunay na matatak sa pananampalataya. Kasi tatag ng kabulugan, di nag-iiba. Si Kristo ang sandigan, di nag-iiba. Si Kristo ang sandigan, di nag-iiba. Kasi tatag ng kabulugan. Isa pa, sabay-sabay po kayo. Si Kristo ang sandigan, konting bilis. Kasi tatag ng kabulugan, di nag-iiba. Number one, be rooted in God's Word. Nakatanim. Manalig. Ang salita ng Diyos. Mga kapatid, maging totoo na po tayo sa ating sarili. Ikaw ay Kristiyano, ating kami na madaling araw na, wag kang katitin, Facebook, wag man ka, pero yung Bible ay makulit ka tatinayin mo sa tao. Huwag mo manuhin ang sarili. Tama na po, magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Kung gusto mo, hindi matinan ang iyong pananampalataya, ay una ay mapugat sa salita ng Diyos. Number 2, according to Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Number 2 po, mga minamahal, be planted by the streams. Number 2, be planted by the streams. Itinanim sa tabi ng mga batis. O kaya, itinanim sa tabi ng ilog. Itinanim sa tabi ng tubig. Sapa man yan o mapabatis man yan. Sa Mindoro ng maraming magtutukan, maraming ilog. Ganun po talaga yun mga minamahal. Kung maraming buto, pagtutukan, maraming ilog. Psalm chapter 1 verse 3, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Salamat po. Sabi po sa Psalm chapter 1 verse 3, ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa. Ang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng sapa ay mamunga. Ano ba yung mabulaslas mo sa pagkasinan? Yan, salamat po, Mother. Malago. Yan ang unahan ko salita. Malago. Malago. The tree represents ang punong kahoy ay kumakatawan ng ano? Katatagan at paglago. Katatagan at paglago. Ang punong kahoy ay kumakatawan o nagsisikulo ng stability and growth. Nandiyan po sa harapan. Sige, ilabas po natin mga kailangan.
moved. I shall not be moved. There's Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree that planted by the water. Lord, I shall not be moved. Hindi ito mamumog. Dahil pangalawa po ay nakatanim sa tabi ng saka. Ay ang walang iba dito ay ang salita ng Panginoon. Napakalagang linggo na tayo po ay nakapakinig ng salita ng Panginoon. Man shall not live by bread alone. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Meron dalang wari na sabi nga sa Bible, meron dalang wari na nagtayo ng bahay. Ang isa ay nagtayo sa tabi ng buhanginan. Ang isa naman ay nagtayo sa tabi ng batuhan. Dumating si Bagyo, yung itinayo sa tabi ng dagat o buhanginan ay bagsak agad. Yung itinayo sa tabi ng batuhan. Dumating si Bagyo, dumating si Unos, yan ang tiling nakatayo. Dahil ang kanyang pananampalataya nakatayo sa bato. At ang bato na yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Sana nakatayo ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Sana nakatayo ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Kung sa tao, ang kinisikini, si Unyo-Unyo, muna kita mo, ay ano ka, mayroong posibilidad na mag-isip ka. Bakit si Unyo-Unyo eh? Bakit ganito, gano'n? May posibilidad na ano ka, yung tawag dito? Babagsak ka sa pananampalataya. Bakit si Unyo-Unyo? Wala kinakanta-kanta eh. Huwag ka tumingin sa tao, sa Diyos ka tumingin! Dahil kahit ang pastor ay nagkakamali, walang perfecto, bagaman nagkakamali, ingatan natin sarili na mamuhay ng may kabanalan. Pero lahat ng tayo nagkakamali, kung tumingin ka sa tao, walang mangyayari po sa pananampalataya. Dahil ang pananampalataya mo ay nakatanim sa tabi ng batis, hindi natitinag, hindi magigiba, kasi tatag ng kabulukan. Number 3, pangulit. Kapag ginawa mo yung number 1 at number 2, ano po yung number 1? Nakatanim sa ano po, yung ugat, may malalim ang pundasyon. And then number 2 ay itinanim sa tabi ng batis. Ang resulta sa number 3 ay maging masagana. Be prosperous. Maging masagana. And the word prosperity, not only material things. Basahin po natin sa Psalm 1:3. Basahin po natin 1, 2, 3, go. Basa. Maaari po bang nagpuro na ito magpasalamat? Basahin niyo po ang nandito sa harapan, chapter 1, verse 3. Sabay-sabay po kayo mga minamahal ko. 1, 2, 3, go. Dito po sa rumay ko. 1, 2, 3. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go.
92 verse 12. Ito po ay isa sa mga talata na talagang palagi ko pong pinagulay-gulayan. Nandito po ba sa harapan? Ang Salmo 92 verse 12. Kung nandiyan po ang sabi dito sa Psalms 92 verse 12, babasahin ko po kung sinasabi dito. Ang matuwid ay umunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng sentro ng Libanon. Sila ay nakatanim sa bahay ng Panginoon. Sila ay lumalago sa pulwangan. Sila ay namumunga pa rin sa katandaan. Sila ay laging puno ng dagta at kasirawaan. Sariwa. So, purihin mo ang Panginoon sa Psalms 92. Inalibawa po sa mga nagpalataya katulad ninyo, palm tree and cedar. At ang palm tree and cedar, ito po yung punong kahoy ng lalo na sa bansang Israel. Meron silang 1,000 katulad sa buong mundo. Wala pa akong pwedeng halimbawa kundi sa Pilipinas ay ang punong nyog. Ang punong nyog ay katulad ng palm tree and cedar tree. Na ang punong nyog ay pataas ng pataas lamang sa Mindanao, Visayas. Napakarami pong nyog kung saan naman umikot ang daming nyog. Ang nyog po sa ating bansa ay pataas ng pataas, pataas ng pataas. At mula sa pinakapuno hanggang dulo, dahon, lahat ay may pakinabang. Ang puno pwede mo gawin panggato kapag hindi natupa na. Ang dahon ay ginagawa natin walis. Ginagawa ano pa? Ang dahon. Mabalot ng suman. Lalo na sa Mindanao, mayroon silang tinatawag na pupumaya. Ang binabalot yun sa dahon ng nyog. Ano po dahon ng nyog? And then, ano pa? Pwedeng gawin yung mga pupo, yung nyog, yung bunot, lahat ay may pakinabang po yun. At ang sabi dito, ang country ay nabubuhay ng ilang taon po? 100. Pero na po yung 120 years. Ang buhay po ng kahoy na yan. At ang cedar naman ay 800 years pataas pa. Grabe. Ang taas ng buhay ng mga punong kahoy na ito. At ikaw ay katulad ng salmo na sinasabi,